Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Law kita sa Miyerkules, Hunyo 11, tuig 2025. Medyo mag-alumon ang aton kalangitan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Tungod sang habagat kag di sa nagligad nga mga inadlaw mayara kita sing LPA nga na-eksperyensyahan sa Philippine Area of Responsibility. Hi. Good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Standby ka mo da and relax sa aton siniya nga mga kauturan. Ululupod kita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa pagdulong sa mga balantayan nga mga balita subong iya nga adlaw sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa palibot sang bilog nga Western Visayas kag sa aton nga mga ka-FB nga upod sa aton. Good morning sa inyo tanan-tanan. Wala na lang kaadlaw kag magabukas na ang klase sa maabot nga June 16. Sige ang panglimpyo sa aton sinipila ka mga kauturan. Brigada eskwela sa aton nga mga bulutuan, pagdiklag sa mga kanal, pagpangutod sa mga hilamon, panrapo, panilhig sa mga classrooms para masiguro naton nga on Monday mangin tayuyo na ang klase sa aton nga mga estudyante. Damo ga po na gano, damo ga ginutok sa downtown area sa pila ka mga areas naton mga baligyaan, mga vendors sa kilid sa sidewalk nagabaligya uniform, school supplies. Damo nagahingagaw sang ang mga ginikanan dira sa pagpili sang ilang mga balaklon, especially mga uniform sa aton nga mga estudyante. Sa piyak nga bahin sa aton siniya talalupang doon nga mga balita, istoryahan naton karon ang dugang nga mga numero sang kaso sa monkeypox sa syudad sang Iloilo ginkompirma sang City Health Office. Sa kabilugan 12 ang reported cases, 6 ang confirmed cases, 1 ang fully recovered kag mayara sing 6 nga suspected monkeypox case nga ginamonitor sa aton siniya nga City Health Office. O galing na-notice naton medyo may nagkadugay-dugay gawa ang releasing sang result suno sa City Health Office bangod sang pagdamo man sa mga specimen nga ginapadala sa RITM para nga sikyaron. Kita ni maka-reply gila yon ang Central Office, ang Department of Health sa sulat nga ginpadala sang aton siniya nga City Health Office kag sang City Government sa ila pangabay nga himuon nga laboratorio ang molecular lab naton
naging gamit sang COVID-19 pandemic kung hindi kita magsala ara ini sa may distrito sang Molo para nga magamit sa monkeypox testing kaya may pasilidad man kita, may mga personnel man kita nga capable sa pag-test kag naka-undergo sang training. Si Tuto Gatulo ang lawan. Ano ba bing ginahulata kung nakaagi mo lang sila paghanas kag certifyan ng ila sini ikasangkol kiti mga license manadra nga mga medical laboratories o kung mga medical technologist mayara kita sa mga personnel from Iloilo City Government ang pasilidad ya is ready sa pag-cater sa mga specimen pananglit nga kita pahanugutan. So kabay patani hindi ka mag-delay no, hindi bla madugay-dugayan ini para nga makabulig especially sa monkeypox testing. Ay, kay galing ako pa. Para nga ano kita ya, mayara kita ya sing mangin madasig ang releasing sa mga results kag makabulig sa aton siniya nga mga opisyal sa kung paano ang ilang nga mangin desisyon. Ipalayag naton karon ang kabahin sang ang interview no sa katapos ang City Health Office particular kay Dr. Mary Ann Diaz sa pinakaulihing nga monitoring sang monkeypox naton. Ang good news bangod nga ang ining una nga kaso naton nag-ayo na kag suno sa kay Dr. Diaz nga wala na gani nadula ng mga marka ang mga nagtuhaw nga buho sa iya sini nga panit dulot sang monkeypox virus. Good news hindi bala? Ay so kabay patani nga malikawan na no ang pag-spread sang sini iya nga pamalatian para nga ma-manage gila yon. So anong himuon ta? Anong mabulig ta? Mamati lang bala kita sang mga balita pero may matan-aw lang kita sa aton sini nga cellphone? Hindi kundi dapat may ara kita sang pagahimuon nga mga tikang, especially ang pag-observe sa mga protocol nga dapat manginduna na naton. Monkeypox man na, COVID-19 man ina, o kung ordinaryo nga mga flu, mga virus, kag kung ano pa dira, nga mga pamalatian, dapat ang aton nga practice sa unabla kung paano nag-develop sa aton ang pag-disinfect naton sa aton nga kamot, kung diin kita magkadto, kung kadto kita sa mga public places, Mga walay. so duna sa aton ang pabilin sang sanitation naton, manghugas kita sang kamot gamit ang habon, mag-disinfect sang alcohol, kung pwede makasuksok face mask sa crowded places. Kami mali. Pamo ina ang padayon na ginaingganyo sang aton siniya nga City Health Office. Sa imo pang lakat, matakugang mudlak. Sa imo kagayon, matakugang lilipat. Ang imo nga supat, malapo sila na. Ang dugan ko inday. So isa ini sa ginabantayan subong no ang posible pagwa pa sa mga dugang nga mga resulta sang anom ka mga reported additional cases kiti ang anom nga ni is confirmed. But silingon naka-undergo ini sang confirmatory testing kag napadala ang mga specimen from RITM kag may ara pa sing anom nga pending ang resulta sini. Kung kapanalaytay, kung mo sa ako niya tunay, ako sa imo nalipay. Sa piyak na bahin, buwas nga adlaw, pagasaulugon ang 127 Philippine Independence Day. Sa imo kagayon. Sa aton sining mga kauturan, ang aton nga pagsaulog sang adlaw sang kahilwayan o kon Philippine Independence Day, tuig-tuig kabay pa nga sa sini nga adlaw, sa sini nga selebrasyon, madumduman ginato no ang pagkabaganihan sang aton siniya nga mga Pilipino sang una nga nagpaninguha gid agud mahilway ang aton sini nga pungsod. Na-notice naton bala diri sa may area sang Molilone area malapit sa Capitol may mga gabaligya da sang flaglets. Daw dugay na gani ang iba naton nga mga kauturan, mga tricycle driver, motorista, may mga salakyan, nagabakal sila sang flaglets kag isabit o kung ibutang sa ila sini nga mga salakyan simbolo sang pagdumdum sang pagsaulog ta sang Philippine Independence Day. Pero damo sang mga iba naton kauturan daw wala na makaibalo kung ano ang kabilinggan sini. Importante itudlo tagid no sa aton mga kabataan, mga estudyante balanta nga may mga subjects nga nagatudlo sini. Pero importante ma-follow up naton sa mga ginikanan ang inyong mga kabataan matudloan
ang love of country, patriotism, gayon ara pa bala ina nga value sa aton, masupat sa aton nga mga pamatanon, o kung basi-bisi na gid sila sa teknolohiya, o kung pag hampang sang cellphone, mga gadget dira. Pero ang love of country, malipatan naton nga itudlo sa ila. So sa buwas damo sang selebrasyon, may ara sing mga flag ceremonies bala naton ina. Sa bilog nga pungsod, may mga seremonya nga paghiwaton kung hindi kita magsala, may araman sang flag ceremony nga hiwaton diri sa may Santa Barbara. Sa diin nga ang Santa Barbara, kung kilala ang pagsaulog sang Cry of Santa Barbara, nga isa sa mga lugar sa duwa sang Luzon nga una ginbayaw ang hayahay sang pungsod Pilipinas. So bantayan nato nina sa dugang nga mga update diri sa Radyo Pilipinas sa Iloilo. O nga mga tinion, ipalayag naton ang aton sini nga interview sa kay Dr. Mary Ann Diaz ang City Health Office. May mga ginklaro diri City Health Office kung nga limitado ang ila paghatag sa mga impormasyon. Halimbawa na lang ang address, edad sang mga pasyente naton sa monkeypox. Importante gid bala nga mahibaluan kung makilala mo ang isa ka nagpositibo sa monkeypox. Ano ang pathag diri sang City Health Office? May sabat sila diri kag ang tanan nga mga information na ginapagawa sang CHO dapat nga may ara ina sing clearance sang Department of Health naton. Diri sa regional office gina-consult ina. Hindi pwede nga basta lang makapagwa sang sinuman. O kung ang City Health Office sa Provincial Health Office makapagwa sang impormasyon nga wala maaprubahan sang DOH. So ginpahayag sang City Health Office ang pila ka mga rason kung nga ang ginatago nila, ginahinago nila ang identity sang siniya nga mga pasyente naton sang monkeypox. Si Dr. Mary Ann Diaz ang head sa aton siniya nga City Health Office sa ginhiwat nga press con sang City Health Office sa update sa monkeypox case sa syudad sang Iloilo. Of June 9, 2025, the Iloilo City confirms 6 laboratory-confirmed cases of monkeypox in Iloilo City. Of these, 5 are males and 1 is female. The first recorded case has fully recovered as of June 5, 2025. To date, a total of 12 cases has been reported, 6 confirmed and 6 suspected. All suspected cases are currently undergoing laboratory confirmation. All patients are in stable condition, receiving appropriate medical care, and currently under isolation. Monkeypox is primarily transmitted through close, prolonged physical contact, including skin-to-skin and intimate contact such as sexual activity. It can also spread through respiratory droplets, contact with contaminated materials like beddings, towels, and clothing, and lesions or body fluids. The Iloilo City government, through the City Health Office, is working closely with schools, barangay officials, boarding houses, religious groups, BPOs, transport sectors, regional offices, and other sectors to strengthen preventive measures and contain the spread of the virus. So our orientation on monkeypox with emphasis on the preventive measure is ongoing. The public is urged to cooperate by practicing vigilance and caution in all social interactions, seeking early medical consultation if symptoms occur, reporting symptoms honestly and accurately, isolating promptly if symptomatic, following key preventive actions such as regular hand washing, wearing of masks, pants and long sleeves when in public or traveling, avoiding crowded or poorly ventilated spaces when possible, practicing safe, responsible sexual health, including limiting partners and using protection.
So for questions or to report symptoms, please contact the Iloilo City Health Office Monkeypox Hotline. So for the Globe, we have 0995-638-2338. And for Smart, we have 0908-213-0980. So let us work together to ensure the health and safety of everyone in our community. Nabatian si Dr. Mary Ann Diaz no sa City Health Office sa ila konfirmasyon sa mga additional cases sa monkeypox sa siyudad sa Iloilo. As of now, mayara kita sa 12 reported cases, 6 confirmed and 6 naman ang suspected. Sa piyak na bahin gipatag sa CHO kung ano ang rason kung nga wala gid nila sa subong ginahingadlan ginabutangan sang edad or even address sa mga barangay sa diin na hamtang ang ining mga pasyente naton sang kokon sang monkeypox virus. Pamatian naton sa dugang nga pagpahayag si Dr. Marian Diaz. It's just a number, no? What we need is the number for planning for actions. Kaya it doesn't matter if you know, we have the same preventive measure regardless of the age, the sex, or the place wherever our cases belongs. Okay, hindi man na ay siling nga kung ang 50 years old kag ang 20 years old no lain ang iyaya nga preventive sa 50 years old, lain man ang iya preventive measures sa atin ng 20 years old. Lain man ang preventive measures sa female or sa male. Or lain man niya ang preventive measures ni ini nga barangay kung may-ari di siya kasi ang barangay nga wala sang kaso. They are all the same. Ang aton nga preventive measure nga ginapa-implement sa aton nga siyudad sa Iloilo. Thank you. Thank you. So, na nagpasi. At the end of June 9, we have 6 confirmed cases and 6 suspected. So, may duwang. So that's 12. 12 na lang. Okay. So, nagdugang kita subong duwa. Just do the mathematics. And then we have one na nag-recovered na of these cases. Pati ang mga yan, ang mga nasyos, dok na-heal na gito yan. Yes. Namin naging saya. Recovered naging saya. So, ang nagdugang. Nabatian ang dugang nga pagpahayag ni Dr. Marian Diaz sa City Health Office. Ang good news diri nga nadula na gidya ang mga marka sa lawas sa sininguna naton nga pasyente sang monkeypox. Nag-ayo na siya in short. But silingon, back to normal na siya kag siguro balik na siya sa iya sining adlaw-adlaw nga aktibidad kung nagatrabaho siya. Kay ti daw medyo limitado gid no ang impormasyon kag nanindugan ng City Health Office nga hindi gid nila pwede na mahatag ng mga impormasyon ang edad, gender, kag ang address ng aton sini nga mga pasyente para nga maproteksyonan man sila no ang ining aton nga mga pasyente. Unalipay, hindi mapunggan, maghay-hay, hay, hay. So hopefully nga maamat-amat na pahagan-hagan no kung lapta ining aton sini nga pagmonitor sang kaso sang monkeypox diri sa may syudad sang Iloilo. Malapor sila na. Sa piyak na bahin sa aton sini pagpakigangot sa pila ka mga otoridad, mga school authorities naton sa Department of Education kag sa mga principal sa aton pagpalibot diri sa may syudad sang Iloilo nga magluwas sa enrollment kag sa brigada eskwela. Isagid sa ginakonsidera sang aton sini nga mga principal kag mga manunudlo amo ang pagpabilin nga hindi maglapta ang pamalatian sa aton sini nga mga estudyante labi na nga nagsugod ang tig-ululan naton ang dengue amo gid ang isa sa ginabantayan Tanan kami man. sa aton sini nga mga kauturan gani ang ginahimo karon sa aton nga mga principal amo ang pagpatigayon sang regular misting activity sa mga buluthuan sa diin nga ginabutangan sang chemical ang mga ilistaran sang lamok o kung mga ginapugadan sang lamok. Kung may mga adjustments nga iga-anunsyo nagpakita sang suporta no aton sini nga mga authorities mga manunudlo naton kag mga principal sa kung ano ang paghimuon para nga maproteksyonan naton mga kabataan
sa dengue kay sa iban pa nga mga balatian. Kaya sa wearing sang uniform sa una, manay ginapadyakitan ginaton nga dapat i-require sila abi nga magpang-apply sang mosquito repellent kasubong sinabla nga practice. Dako gid na ang mabulig nami kanitani kung may mosquito repellent na bala nga available sa sulod sang classroom. Kay ti ang iban nga ginikanan gakalipat man mo pag-abot sa eskwelahan. Mas manami nga may mga mosquito repellent kita kung kita magsala may mga grupo gani nga naga-donate sina para nga mapamangkot sila ni ma'am o naka pang lotion ka mo, mosquito lotion ka mo. Ilan man lang na ang bilisin naman, siguro isa na sa mga inisyatibo nga pwede gid ma-apply sang aton siniya nga mga manunudlo. Para nga ma-remind aton nga mga kabataan nga mag-disinfect at mag-apply sa mga mosquito repellent to protect them sa mga balatian, especially sa mga balatian dulot sang lamok kasubong sang dengue. Katulog ang laway. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:53 sa aga sa aton sininga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat sa aton sininga mga FB Live viewers katanaw sa aton sininga programa si Sir Justin Miranda, Sir Sherwin Marcoia, si Ma'am Conchita Luzande. Tablet po kailangan ng anak ko. Pangita si Ma'am Conchita Luzande sang tablet sa iyang bata. Siguro may eskwela. Sa aton sini nga mga kauturan, ti amat-amat na kamo sa pagpanipon sa inyo sini nga makinang lanon para nga pag June 16 ready na ang aton nga mga estudyante. Hindi nyo gid pagdulaa sa inyo sini nga mga kinahanglanon sa mga students ta mga raincoat, payong, jacket, kalo para nga pagpanginlaman man sa aton siniya panahon sang tigululan. Cooperate kita sa panawagan hindi lang sa mga nagabrigada eskwela, sa mga kabaranggayan dira kay Kap si Kagawad, si Barangay Tanod. Tanan nga mga barangay officials dira abi buligi nyo da panimpyo inyo nga ugsaran, declogging, pagpangtipon sang mga basura sa gusto nga mga lugar, ang mga barado nga mga kanal, drainage kag mga pulugadan sa lamok. Importante gid subong nga tagaan nato na sang atensyon kag oras. Dito na pag-isalig sa iban. Dito na pag-isalig sa city government sa kung sino pa dira nga timiyara sang clean up drive permi mga kapulisan pa tanan nga organization kundi imo ugsaran, imo limpyo. Uplan kaya kulob ang imo nga palibot. Na sino pa bi ang magapanghimusda kung magpabilin sang kalimpyo sa imo nga panimalay? Kundi ikaw, kag kamo nga mga miyembro sang inyo panimalay. Wala kita tiyempo sa aton sining pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.